Na programa. Anumang pahayag, opinyon, o komentaryo ay personal na pananaw ng angkor o tagapagsalita at hindi kumakatawan sa pananaw ng New Gen FM 100.7 radio station. Inihahandog ng United Pentecostal Church Bulan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Mapapakinggan tuwing araw ng Lunes hanggang Linggo sa ganap na alas 5 ng umaga dito lamang sa New Gen FM, hosted by Pastor Randy Rosari. Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Times of refreshing, here in your presence, no greater blessing than being with Ang dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko, litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay. Pinatawad at binago mong tunay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karamay. Ang puso ko'y gagalak
Purihin ang pangalan ng ating pong Panginoon. Sa awitin po na inyong napapakinggan ay muli pong sumasahimpapawid ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At sa pangalan po ng aming pong pastor, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, kami po ang iyong lingkod na makakasama sa umagang ito. Ako po si Brother Aljun, kasama ko po si Brother Mark Escote and Brother Angelo sa pagbabasa ng mga salita po ng ating pong Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin sa naabot po ng tinig na ito sa lahat ng barangay dito sa Bulan, Sorsogon mga kapatid. Patuloy po tayong pagpalain ng ating pong Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Ano man po ang inyong ginagawa, saan man po kayo naroroon, nawa ang pagpapala ng Panginoon ay maranasan ng bawat isa sa atin mga kapatid. At ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa ay patuloy po nating mapapakinggan araw-araw po sa oras na alas 5 hanggang alas 6 ng umaga dito po sa himpilan ng New Gen FM 100.7. Praise the Lord. At binabati natin ng isang mapagpalang umaga ang lahat po ng ating pong mga kapatiran sa lahat po ng kapatiran dyan sa barangay Magsaysay. Pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon, maging dito sa barangay Ikerino. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon, maging dito sa congregation ng Sentro ng Bulan, dito po sa Santa Remedios Congregation. Pagpalain po tayong lahat ng ating pong Panginoon. At binabati din natin ng isang mapagpalang umaga ang ating pong pastor, Pastor Randy, at sa kay Pastora Maricar, isang mapagpalang umaga po, at sa kanilang mga anak, Sister Zoe, Sister Angel. Pagpalain po kayo dyan ng ating pong Panginoon. At patuloy po natin na sa umagang ito, patuloy natin na suportahan at subaybayan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At binabati din natin ang ating mga FB Live viewers, Sister Marlene Gulyoso, isang mapagpalang umaga po. Sister Yoli Albao, good morning po, God bless po. And Sir Eleanor Hiyokado, pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon sa Barangay San Juan Daan. Sa Hiyokado family, pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon. Sister Marlene Wagas Ayok, pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. And Brother Daniel, pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Brother Daniel Marahay, God bless po. Praise the Lord. At patuloy tayo mga kapatid na pinag-aanyaya ang ating pong mga ginagawang pagsamba sa araw po ng Sabado. Ang ating pong pagsamba ay dyan po sa Barangay Magsaysay. Kung kayo po ay malapit dyan, patuloy po namin kayong pinaanyayahan na dumalo sa pagsamba sa ating Panginoon sa oras mga kapatid na alas 7 ng umaga, araw ng Sabado, dyan po sa Barangay Magsaysay. At ganun din doon sa Barangay Ikerino, Sabado din ang ating pagsamba sa oras na alas 8 ng umaga. Nawa mga kapatid, tayo ay makadalo sa gawain ng ating Panginoon. At pagdating mga kapatid ng araw ng Linggo, ang ating pong pagsamba ay ginanganap dito po sa Barangay Santa Remedios, sa tapat lamang po ng Bulan Gymnasium sa oras na alas 7 po ng umaga. At binabati natin ang ating mga kapatiran dyan sa lugar ng Aquino, sa Goyal family, Gotis family, at sa kina Brother Rimardi and Sister Madeline. Pagpalain po kayo dyan ng ating pong Panginoon. Maging ang ating mga kapatiran dyan sa lugar ng A. Bonifacio, sa Murata family, sa Gobis family and Guyala family. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa Himi family. I-bless po kayo dyan ng ating pong Panginoon. Maging dito sa ating pong mga kapatiran sa lugar ng Barangay Santa Remedios, sa Isiha family, sa Guneo family. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa Solidad family na patuloy na sumusubaybay sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pagpalain po kayo dyan ng ating pong Panginoon. At maging binabati natin dyan sa lugar ng Butag sa Palipas, sina Brother Daryl Gutisa and Starlet Gutisa. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon.
Praise the Lord. At binabati natin ang ating ang mga kapatiran dyan sa newly open natin na gawain dyan po sa lugar ng Aguinaldo, Bulan. Pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon sa coastal area na sakop ng Bulan. God bless po sa Pilahi family. Kana Brother Richard Pilahio, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Latorsa family, Garais family, Barloso family. Pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon sa Barangay Aguinaldo. At sa lahat ng mga kapatiran natin dyan, God bless po. At sa mga radio listener natin sa coastal area na sakop ng Bulan, dyan po sa Barangay Marina, pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon. Maging dito sa Kabarawan, in Sagrada, pagpalain po kayo ng ating Panginoon at patuloy nating subaybayan ang programang Jesus ang Buhay na Pag-asa upang ang ating pananampalataya ay patuloy mga kapatid na lumago. Praise the Lord. Isang mapagpalang umaga po, Sir April Santos. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. God bless po at patuloy tayo mga kapatid sa ating pong pag-aaral ng mga salita ng Panginoon. Brother Bernardo Matilde, God bless po. Mr. J. Maguelas, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Mr. Amiliana, God bless po. Sulayaw, God bless po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sir Sara, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sara Galos, pagpalain po kayo ng Panginoon. Mr. Margie Guetan Isiha, God bless po. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon sa pagsubaybay natin sa programang si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At ang ating gawain dyan mga kapatid, sa lugar ng Aguinaldo sa araw po ng Linggo, alas 3 po ng hapon. At kung kayo po ay malapit dyan sa coastal area ng Bulan, dyan po sa Barangay Aguinaldo, mayroon po tayong gawain dyan alas 3 po ng hapon sa araw ng Linggo. Sama-sama po tayo na magpuri at maranasan ang presensya ng ating pong Panginoon. At sa pagkakataong ito mga kapatid, sapagkat ang oras natin ay patuloy na tumatakbo, mga kapatid, ngayon po tayo po ay dadako na sa pag-aaral natin ng mga salita ng Panginoon. Nawa tayo mga kapatid ay pagpalain ng Panginoon, at bago yan, tayo po muna ay manalangin sa Panginoon upang hingin natin ang patnubay at gabay ng ating Panginoon sa ating pong pag-aaral ng salita po ng ating Panginoon. Praise the Lord mga kapatid. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon upang hingin ang patnubay at gabay ng ating pong Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, patuloy ka namin, Panginoon, pinupurit, pinapasalamatan sa umagang ito. Muli kami, Lord, ay nagpapasalamat sa panibagong buhay, sa panibagong pagkakataon na muli ay pinagkaloob mo, O Diyos, sa buhay ng bawat isa sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na sa umagang ito, abutin mo po, Panginoon, ang mga mayroong may karamdaman, pagkaluban mo, Panginoon, ng kagalingan. Sino man, Panginoon, ang nakakaranas ng kagulumihanan sa oras na ito, ay pagkaluban mo, Panginoon, ng kapayapaan sa kanilang pong mga buhay. Lord, hallelujah, nawa gamitin mo ang pangangaral ng iyong salita sa umagang ito upang katagpuin, Panginoon, ang aming pong pangangailangan sa aming pong mga buhay. Lord, hallelujah, sa aming pong pagtatalakay ng iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang siyang mangusap sa aming mga puso. Ibukas mo, Panginoon, ang aming mga isipan nang maunawaan namin, Panginoon, ang mga salita mo na aming pag-aaralan sa umagang ito, Panginoon. Gabayan mo, Panginoon, ang iyong mga abang lingkod na tunay na sa ganang aming sarili ay wala kaming magagawa. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na siyang maluwalhati sa aming pong pagtatalakay ng iyong mga salita. Purihin ka, Panginoon, sambahin ka. In Jesus' mighty name, Amen. Praise the Lord mga kapatid, tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating pong pag-aaral ng mga salita po ng ating Panginoon. At kung kayo po ay merong mga Biblia, maganda po na sabayan niyo po kami sa pagbabasa ng mga salita po ng ating Panginoon. Kung kayo po ay merong mga Biblia, buksan niyo po sa aklat ng Ephesians chapter 2 verse 8 to 9.
Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Praise the Lord. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito kung ano ang uri ng pananampalataya na makapagliligtas sa atin. Praise the Lord. Alam natin mga kapatid na ang kaligtasan sa panahon natin ngayon ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya. At ito mga kapatid ay biyaya ng Panginoon. Ito ay kaloob ng Diyos mga kapatid, na nung time ang ating Panginoong Hesukristo ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, siya po ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan upang tayo ay magkamit ng buhay na walang hanggan mga kapatid. Sabi sa talatang ating nabasa, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya mga kapatid, mahalaga na magkaroon tayo ng pananampalataya sa buhay natin. Alam natin mga kapatid na ang ating buhay sa mundong ito ay hindi po nagtatapos sa mundong ito. Ang ating pong buhay hindi po mga kapatid nagtatapos dito lamang. Meron po tayong kaluluwa na ito po ay magsasaper ng eternal na pwedeng kapahamakan at pwedeng kaligtasan ng ating pong mga kaluluwa. Kaya tandaan natin mga kapatid na ang ating buhay ay meron po tayong kaluluwa na dapat nating intindihin habang tayo ay nabubuhay. Bagamat mga kapatid, tayo ay, although narito tayo sa lupa mga kapatid, pero kailangan natin paghandaan yung ating patutunguhan, yung patutunguhan ng ating pong mga kaluluwa. At sa talatang ating nabasa, kung nais natin mga kapatid magkaroon ng kaligtasan, mga kapatid, kinakailangan natin magkaroon ng pananampalataya sa ating pong Panginoon. Sapagkat ito ang paraan ng Panginoon upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at kaligtasan ng ating pong mga kaluluwa. Ngayon mga kapatid, pag-aaralan natin kung ano yung klase o yung uri ng pananampalataya na makapagliligtas sa buhay ng bawat isa sa atin mga kapatid. Tandaan natin na merong dalawang uri mga kapatid ng pananampalataya. Merong buhay na pananampalataya at merong patay na pananampalataya mga kapatid. Pag-aaralan natin mga kapatid sa umagang ito yung dalawang uri ng pananampalataya kung alin dyan ang makapagliligtas sa ating pong mga kaluluwa. Praise the Lord mga kapatid, sapagkat mahalaga na sa ating pong mga buhay malaman natin ay yung katotohanan patungkol mga kapatid sa pananampalataya na makapagliligtas sa atin. Basahin natin mga kapatid ang James chapter 2 verse 26. Ganito po ang ating pong mababasa. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya ng walang mga gawa ay patay. Praise the Lord mga kapatid. Amen. Kaya kung papaano ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din mga kapatid, ang pananampalataya na walang gawa, ito po ay patay. Ang pananampalataya na mga kapatid walang gawa, ito po ay hindi po makapagliligtas sa ating pong mga kaluluwa. Kaya nga mga kapatid, kailangan natin maintindihan na ang paglilingkod sa Panginoon hindi lamang sa salita, kundi mga kapatid merong gawa. Amen. Dahil tayo bilang mga tao, merong mga pangangatwiran ang tao. Nasasabihin ng tao, mga tao mga kapatid, na ang Diyos anya, manampalataya ka lang sa Panginoon, maliligtas ka kahit hindi ka na dumalo sa mga gawain, kahit hindi ka na dumalo sa Sunday service, sa mga Bible study. Ang importante, magkaroon ka lang ng pananampalataya, hindi mo lang malimutan ang Diyos kasi nauunawaan ka na naman ng ating Panginoon. Mali mga kapatid. Tandaan natin na sabi sa talatang ating nabasa, kung tayo ay magkakaroon ng pananampalataya na walang gawa, ito po ay patay. Ibig sabihin mga kapatid, hindi ito ang makapagliligtas sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil tayong mga tao, meron tayong pangangatwiran. Pero mga kapatid, sabi ng salita ng Panginoon, ang ating mga katwiran ay isang maruming basahan lamang sa harapan ng Panginoon. Kaya sa paglilingkod sa Panginoon, hindi tayo ang masusunod. Hindi ang ating mga sariling pangangatwiran. Hindi natin pwedeng i-justify ang ating pong mga pagkakamali
para maituwid tayo sa harapan ng Panginoon. Dahil mga kapatid, kung nais natin na magkaroon tayo ng kaligtasan sa ating pong mga buhay, ang patay na pananampalataya ay hindi po yan ang makapagliligtas sa buhay ng bawat isa sa atin mga kapatid. Amen? Dahil maraming tao, ang mga nagsasabi na manampalataya ka lang, okay na yan. Mga kapatid, mali mga kapatid. Although alam natin na tayong mga tao, maraming naniniwala na mayroong Diyos. Maraming naniniwala na mabuti ang maglingkod sa Panginoon. Pero kung hindi natin ito gagawin, wala tayong gawa na gagawin mga kapatid, hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan. Bagamat mga kapatid, magkaroon tayo ng pananampalataya, magkaroon tayo ng paniniwala na mayroong Diyos na dapat paglingkuran. Pero kung hindi naman tayo maglilingkod sa Panginoon, wala ring saysay mga kapatid ang pananampalataya natin kung hindi natin ito lalaki pa ng gawa. Dahil mga kapatid, kahit si Satanas, mayroon ding pananampalataya. Pero bakit hindi siya maliligtas? Dahil wala siyang gawa mga kapatid. Sabi ng James chapter 2 verse 19, ganito po ang ating mababasa. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang inyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, hindi po sapat ang pananampalataya lamang kung wala itong kalakip na gawa. Dahil kahit si Satanas mayroong pananampalataya. Kahit si Satanas mga kapatid, mayroon siyang pananampalataya na mayroong iisang Diyos lamang. Kaya kung tayo mga kapatid ay mayroong pananampalataya lamang at hiwalay sa gawa, hindi ito mga kapatid ang makapagliligtas sa atin. Dahil si Satanas mayroon ding pananampalataya, pero bakit hindi siya maliligtas? Dahil hindi naman niya ginagawa ang kalooban ng Panginoon. Ganon din sa buhay natin mga kapatid. Na hindi lamang sapat ang faith alone lamang mga kapatid, ang pananampalataya lamang. Dahil pwede nating madaling sabihin na meron tayong pananampalataya. Pero mga kapatid, hindi po iyan matatanggi ng ating mga gawa. Praise the Lord mga kapatid. Kaya sa buhay natin, kinakailangan kung nananampalataya tayo sa Diyos, laki pa natin ito ng gawa. Kung tayo ay naniniwala na mayroong Diyos, tayo mga kapatid, lalo na tayong mga Pilipino, na mga relihiyoso tayo mga kapatid. Kaya nga dito sa Pilipinas, marami ang mga relihiyon. Kaya tayo mga kapatid na mga Pilipino, aware tayo na mayroong Diyos. Pero mga kapatid, hindi sapat na alam lang natin na mayroong Diyos na dapat paglingkuran. Kailangan natin na humakbang sa pananampalataya, kailangan natin gawin kung ano yung kalooban ng ating pong Panginoon. Sapagkat hindi sapat ang pananampalataya lamang mga kapatid. Amen? Tayong mga tao na naniniwala tayo na mayroong Diyos na dapat paglingkuran at karapat dapat siya nasambahin. Pero mga kapatid, ano ba ang ating ginagawa? Kaya nga mga kapatid, kinakailangan natin siyasatin ang ating mga sarili. Kung mahal natin ang ating mga kaluluwa, kung mahal natin ang buhay natin mga kapatid, kung tayo ay nananampalataya nananampalataya mga kapatid, gawin na natin ang kalooban ng Panginoon. Lakipan na natin ng gawa upang ang ating pananampalataya ay maging sakdal sa harapan ng ating pong Panginoon mga kapatid. Amen? Kaya ang pananampalatayang patay, ito po ay hindi po makapagliligtas sa ating pong mga kaluluwa. Ngayon mga kapatid, pag-aralan naman natin kung ano yung pananampalataya na makapagliligtas sa ating pong mga kaluluwa. Basahin natin ang James chapter 1 verse 22. Ganito ang ating mababasa. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Praise the Lord mga kapatid. Kaya sabi ni Apostol James mga kapatid, datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang. Amen? Kaya kinakailangan na anuman ang ating napapakinggan na pangangaral ng salita ng Diyos, kinakailangan mga kapatid, lakipan natin ito ng gawa. Sapagkat kung nakikinig lamang tayo ng salita ng Diyos at hindi naman natin ginagawa ang kalooban ng Panginoon, sabi sa talatang ating nabasa, dinadaya daw natin ang ating pong mga sarili. Although mga kapatid, hindi naman masama na makinig ng salita ng Diyos. Tama nga mga kapatid na makinig tayo ng salita ng Panginoon sapagkat ito ang pagkain ng ating pong mga kaluluwa. Sabi ng Matthew chapter 4 verse 4, hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita
na lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya mga kapatid, mabuti na palagi tayong makinig ng salita ng Panginoon. Patuloy tayong makinig ng pangangaral ng salita ng Panginoon sapagkat dito tayo magkakaroon ng sapat na pananampalataya. Dito tayo mga kapatid magkakaroon ng pananampalataya. Sabi ng Romans mga kapatid, faith comes from hearing and hearing by the word of God. Magpapasimula mga kapatid ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig natin ng salita ng Diyos. At kung hindi naman tayo makikinig ng salita ng Panginoon, hindi naman tayo magkakaroon ng pananampalataya. Kaya mga kapatid, mabuti po na makinig tayo ng salita ng Panginoon. Pero kailangan gawin natin mga kapatid kung ano yung ating napapakinggan, gawin natin mga kapatid kung ano yung kalooban ng ating Panginoon. Sapagkat sa talatang ating nabasa in James chapter 1 verse 22, sabi diyan, datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang, na inyong dinadaya ang inyong sarili. Amen? Ang pananampalataya na makapagliligtas sa atin is yung mayroong gawa. Praise the Lord mga kapatid, sapagkat kung hindi natin gagawin kung ano yung napapakinggan nating pangangaral, dinadaya lamang nito ang ating pong mga sarili. Kaya pag-aralan natin mga kapatid ang buhay ni Noe. Nung siya mga kapatid ay sinabihan ng Panginoon na gugunawin ng Diyos mga kapatid ang mundo, si Noe mga kapatid, nagkaroon siya ng pananampalataya at linakipan niya ito ng gawa. In Hebrews chapter 11 verse 7, ganito ang ating mababasa. Sa pananampalataya, si Noe, nang paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kaniyang sangbahayan, na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan at naging tagapagmana ng katwiran ng ayon sa pananampalataya. Praise the Lord mga kapatid. Amen. Kaya si Noe nung time mga kapatid na sinabihan siya ng Panginoon, nagkaroon siya ng pananampalataya. At ang pananampalataya ni Noe mga kapatid, nilakipan niya ng gawa. Gumawa siya ng daong. Hindi lamang mga kapatid pinakinggan ni Noe ang salita ng Panginoon, kundi linakipan niya ito ng gawa sa pamamagitan ng paggawa niya ng daong mga kapatid. At sabi ng Biblia, ang sangbahayan ni Noe ay nagkaroon ng kaligtasan sapagkat mga kapatid, nagkaroon si Noe ng buhay na pananampalataya. Kaya sa buhay natin mga kapatid, habang napapakinggan pa natin ang salita ng Panginoon, habang napapakinggan natin ang pangangaral mga kapatid, kinakailangan na magkaroon tayo ng buhay na pananampalataya. Dahil alam natin na ang Panginoon balang araw mga kapatid ay babalik muli. Alam natin mga kapatid na tayo balang araw mamamatay din tayo. Lahat ng tao mga kapatid magkakaroon ng kamatayan sapagkat ito po ay tinakda ng Panginoon. Sabi ng Hebrews 9:27, at kung papaano ang kamatayan mga kapatid itinakda sa mga tao at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Amen? Kaya kung tayo ay nananampalataya na balang araw ay haharap tayo sa hukuman ni Kristo, ano ang dapat nating gawin mga kapatid habang tayo ay nabubuhay? Amen? Kaya kung alam natin na balang araw, mga kapatid, ang mundong ito ay mawawasak, ang buhay natin mga kapatid ay mawawala, at alam natin na tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Panginoon, ano ang dapat nating gawin habang tayo ay nabubuhay? Ano mga kapatid ang dapat nating gawin habang napapakinggan pa natin ang salita ng Panginoon? Pakikinggan lang ba natin mga kapatid? O habang napapakinggan natin ang salita ng Diyos ay lalaki pa natin ito ng gawa mga kapatid? Sapagkat mga kapatid, sabi nga, action speak louder than words mga kapatid. Amen? Ang ating mga gawa ay ito ang nagpapatunay mga kapatid sa ating mga sinasabi. Amen? Sapagkat ang salita ng Panginoon mga kapatid ay nagsasabi na huwag lamang tayo na hanggang salita lamang. Dahil madali lang magsabi na mahal natin ang Panginoon. Madali lang magsabi na tayo ay mayroong pananampalataya. Pero mga kapatid, kung ang ating gawa ay salungat naman sa mga bagay ng kalooban ng Panginoon, mga kapatid, wala tayong totoong pananampalataya.
Praise the Lord mga kapatid. Amen. Madali lang magsabi na tayo ay Kristiyano, pero kamusta ang pamumuhay natin bilang Kristiyano? Ginagawa ba natin ang kalooban ng Panginoon? Tandaan natin mga kapatid, hindi ang Diyos interesado sa ating pong mga salita lamang. Pero mga kapatid, mas interesado ang Panginoon sa ating mga ginagawa ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Dahil madali lang magsabi, sabi ko nga mga kapatid, madali lang magsabi na mayroon tayong pananampalataya. Madali lang magsabi na iniibig natin ang Panginoon, na ang Diyos ang Panginoon natin, madali lang yan sabihin. Pero mga kapatid, makikita yan kung papaano natin ginagawa ang kalooban ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya sabi ng Biblia mga kapatid, sabi ng ating Panginoong Hesukristo, in John chapter 14 verse 15, ganito po ang ating mababasa. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Amen. Kaya kung sabi ng Panginoon, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Amen. Ang patunay na mahal natin ang Panginoon, mga kapatid, ay ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. Amen. Hindi lang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng ating pong mga gawa sa harapan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, hindi natin pwedeng paghiwalayin ang pananampalataya at ang gawa. Praise the Lord mga kapatid. Dahil ang gawa mga kapatid, yan po ang magpapatunay sa ating pong pananampalataya sa ating Panginoon. Sapagkat hindi magiging totoo ang ating pag-ibig kung wala itong gawa. Amen. Sa ating pamilya, hindi naman mga kapatid masasabi, halimbawa sa isang pamilya mga kapatid, hindi naman masasabi na mahal ng isang magulang ang kanyang anak kung ito ay pinapabayaan. Kung hindi pinapakain, hindi naaruga, hindi totoo mga kapatid na mahal niya ang kanyang anak tapos hindi niya inaaruga. Mga kapatid, hindi yan ang totoong pagmamahal. Kaya mga kapatid, ang totoong pagmamahal mga kapatid, nakikita ito sa pamamagitan ng ating mga gawa. Kung sa isang pamilya, mahal tayo ng ating magulang, syempre mga kapatid, mararamdaman natin yung pagmamahal. Kaya nga ang ating Panginoong Hesukristo, nung inibig niya tayo mga kapatid, pinaramdam niya ito sa ating pong mga buhay. Nung ang ating Panginoong Hesukristo ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, doon pinatunayan ng ating Panginoon kung gaano niya tayo kamahal mga kapatid. Kaya sa buhay natin bilang mga tao, bilang mga nagsasabing Kristiyano, kinakailangan din na makita sa buhay natin kung ang pag-ibig at pananampalataya natin sa ating pong Panginoon. Kinakailangan na makita sa pamamagitan ng ating pong mga gawa. Kaya sabi ng ating pong mga natalakay mga kapatid, kailangan natin ang buhay na pananampalataya sapagkat yan ang magliligtas sa buhay ng bawat isa sa atin mga kapatid. Kaya hindi natin pwedeng paghiwalayin ang pananampalataya at gawa. Di natin pwede sabihin mga kapatid na meron akong pananampalataya pero hindi naman natin ginagawa ang kalooban ng Panginoon. Hindi yan mga kapatid ang kalooban ng Panginoon. Basahin natin ang James chapter 2 verse 18 mga kapatid. Ganito ang ating mababasa. Oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. At ako sa pamamagitan ng aking mga gawa ay ipapakita ko sa iyo ang aking pananampalataya. Praise the Lord mga kapatid. Amen. Kaya sabi ni Apostol James mga kapatid, at ako'y mayroong mga sabi ni Apostol James mga kapatid, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. At ako, sa pamamagitan ng aking gawa, ay ipakita ko sa iyo ang aking pananampalataya. Kumbaga mga kapatid, hinamon ni Apostol James mga kapatid na kung meron kang pananampalataya na hiwalay sa gawa, ipakita mo ang pananampalataya na hiwalay sa gawa. At sabi ni Apostol James, ipapakita ko sa iyo sa pamamagitan ng aking gawa ang aking pananampalataya mga kapatid. Amen? Kaya malinaw mga kapatid sa ating pong pag-aaral, hindi po natin pwedeng paghiwalayin ang salita o ang pananampalataya at ang ating pong gawa. Sapagkat ang pananampalataya na walang kalakip na gawa, ito po ay patay. Hindi po yan ang makapagliligtas sa buhay ng bawat isa sa atin mga kapatid. Kaya kinakailangan na ang ating sinasampalatayanan na Diyos, kinakailangan paglingkuran natin siya mga kapatid.
Amen? Kaya sa buhay natin, kung tayo ay mayroong Diyos na kinikilala, wag lamang nating sabihin mga kapatid. Wag lamang tayo na magkaroon tayo ng faith alone, kundi magkaroon tayo mga kapatid ng pananampalatayang buhay sa ikaliligtas ng ating pong mga kaluluwa mga kapatid. Praise the Lord. Sapagkat habang yamang mga kapatid na tayo ay may pagkakataon, kaya nga mga kapatid, kinakailangan na siyasatin natin ang ating mga sarili. Kung ang ating ginagawang pananampalataya, ito ba ay kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon o hindi. Kaya sa paglapit sa Panginoon, mahalaga na mayroon tayong pananampalataya. Sapagkat sabi ng Biblia, kung walang pananampalataya ay hindi magiging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. At sa paglilingkod sa Diyos, hindi po tayo ang masusunod. Hindi ang standard natin mga kapatid. Kundi ang standard ng Panginoon ang siyang masusunod mga kapatid. Hindi po tayo. Amen? Kaya sa paglilingkod sa Panginoon, kung ano yung sinasabi ng Biblia, yun ang ating susundin. Hindi ang ating mga sariling katwiran. Dahil sa ang ating mga sariling katwiran, sabi ng salita ng Panginoon, ay maruming basahan lamang sa harapan ng ating pong Panginoon mga kapatid. Kaya sa paglilingkod sa Diyos, kinakailangan na isang tabi natin ang ating mga katwiran. Isang tabi natin ang ating mga sariling mga pag-iisip mga kapatid na hindi naman kalooban ng Panginoon. Amen? Dahil nga mga kapatid, sinabi ko kanina na merong mga tao na mga kapatid, sila yung gumagawa ng standard sa paglilingkod sa Panginoon. Okay lang anya na magkaroon ka lang ng pananampalataya kahit hindi ka na maglingkod sa Diyos, okay na anya yan. Mga kapatid, hindi tayo ang masusunod. Ang Diyos ang masusunod mga kapatid. Yamang kinikilala natin ang Panginoon bilang Diyos, mga kapatid, ipakita natin sa Panginoon ang paglilingkod na nararapat mga kapatid. Praise the Lord. Kaya sa buhay natin bilang mga Kristiyano, lalong-lalo na sa mga nagsasabing Kristiyano, mga kapatid, kinakailangang makita sa buhay natin yung liwanag na nais ng Panginoon na magkaroon tayo. Sapagkat tayong mga Kristiyano, tayo yung liwanag mga kapatid. Tayo ang ilaw ng sanlibutan. Praise the Lord. Kaya kinakailangang makita sa buhay natin yung salita ng Diyos mga kapatid na ginagawa natin. Praise the Lord. Sapagkat sabi nga ng Biblia mga kapatid, sa inyong bunga, mga kapatid, sa pamagitan ng ating mga bunga, mga kapatid, na mga salita ng Panginoon, doon tayo makikilala kung tayo ay totoong Kristiyano. Kung nagbubunga ba ang salita ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Kaya kinakailangan na makita ito sa buhay ng bawat isa sa atin mga kapatid. Praise the Lord. Kaya salamat sa umagang ito mga kapatid, ang ating pong napag-aralan. Kaya kinakailangan na ang pananampalataya natin, lakipan natin ito ng gawa. Kaya ang pananampalataya na merong kaligtasan o makapagliligtas sa atin is yung pananampalataya na merong kalakip na gawa mga kapatid. Amen? At hanggang dito lamang mga kapatid ang aming pong maipaglilingkod sa iyo na salita ng Panginoon. Nawa tayo ay napagpala mga kapatid sa umagang ito. Nawa tayo mga kapatid ay na-encourage na magkaroon tayo ng malalim na pananampalataya sa ating pong Panginoon mga kapatid. Praise the Lord. At bago po tayo magtapos mga kapatid, tayo po muna ay manalangin sa ating pong Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, pinupurit pinapasalamatan ka namin sa umagang ito. Salamat Panginoon sa mga salita mo na nagbigay sa amin Panginoon ng kaunawaan, na nag-encourage sa amin Panginoon na ang pananampalataya namin lakipan namin ng gawa. Tulungan mo kami Panginoon na magawa namin ang mga bagay na kalooban mo. Hallelujah. Ikaw ang Diyos Panginoon na siyang tumulong sa amin sa paglilingkod. Ikaw ang Diyos Panginoon na magbigay sa amin ng kaunawaan ng tamang paglilingkod sa iyo. Maraming salamat Panginoon. Purihin ka, sambahin ka Panginoon. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Praise the Lord mga kapatid. Batiin natin ang lahat ng sumubaybay sa atin sa FB Live mga kapatid. Praise the Lord. Good morning po, Sir Mitsumi Ikeda. God bless po.
puso at Brother Stephen Hunter Tihada, God bless po, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Brother Bernardo Matilde, God bless po, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Marlene Wagas Ayok, God bless po. Sister Eleanor Hiyokado, pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. God bless po sa lahat ng sumubaybay po sa ating pong programa sa FB Live, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise the Lord mga kapatid. Salamat sa ating pong Panginoon at hindi ko na po kayo maisa-isa mga kapatid. Nawa tayo ay pagpalain ng ating Panginoon sa lahat po ng sumubaybay. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. At hanggang dito na lamang po ang ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. God bless po. Good morning at God bless Brother. Nag-loading mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon. God bless po at hanggang dito lamang po ang ating pong pag-aaral ng mga salita ng Panginoon. At palagi nating tandaan, tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. ang buhay ko ngayon.